Alright. Okay, so isang mapagpalang hapon sa inyo lahat, ano? So ngayon, tatalakayin natin, ano? Wait lang bro, Denmar, interfere mo na para maganda ang laban ninyo. As the same rule, yung 5 minutes nyo bro, after nyo mag-present, no? Bro Lito, palitan ito bro Lito, hindi yung pag nagtanong ka, ikaw na kaagad din mag-present, lumalabas successive 10 minutes kaagad, no? Palitan, 5 minutes, 5 minutes. Both side, magpe-present muna. Mag-present si Denmar. Huwag ka munang magtanong. Magpapakita ka muna ng present. Pero para sa akin, bro, ganito. Babaguhin ko na lang. Pag nag-present si Denmar, yung 5 minutes mo, bro, pwede mong gamitin sa pagtatanong. Ngayon, kung ubusin mo yung 5 minutes sa pagtatanong, it's up to you. Pero dapat mag-present ka rin sa loob ng 5 minutes. Para pag si Denmar naman yung 5 minutes niya, meron naman siyang itatanong sa iyo. Meron naman siyang i-rebat sa inyo. So, discretion ng may-ari ng 5 minutes, kung anong gagawin ninyo, mag-rebat, mag-present, magtanong. Go, timekeeper. Sino yung timekeeper? Sige, ako mag-moderate. Sige, ako mag-moderate. Pero, paalala, pag sinabing moderator's time, gigalang naman, huwag naman Debate po magtuloy-tuloy ba yan? magsalita. Excuse me, Mr. Moderator, debate ba yan? Oo, debate agad, salpukan. Sino makikipag-debate? Ako nasasabak. Meron na ba? Sige, makikinig na lang Meron ako. na. So, paalala sa debaters, no, pag sinabing moderator's time, tigil mo na. Para may kaayusan. Agree ba? Affirmative. Agree. How about negative? Kopya. Okay, sinong timekeeper? Asan yung timekeeper? Nagbo-volunteer. Ikaw na mag-timekeeper, ha? Sige, ako mag-time. Wait lang. Okay, Bro Denmar. Pag nagsalita ka, gagana na rin yung oras. Ready na, ready. Wait lang. Okay, Bago ka ready. mag-start. Ayan, so isang Paki-mute mo na lahat. Paki-mute. Except doon sa presenter. Okay? 1, 2, start. Okay, isang magandang araw sa inyo. Mapagpalang hapon sa inyo lahat, no? Ngayon ay pag-usapan natin yung patungkol sa kalikasan ng ating Panginoon Kristo. Ano yung tunay na sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kalikasan ng ating Panginoon Kristo. Kapagkat mayroon tayong kaibigan na tumututol na si Kristo, hindi Diyos. Ang sabi niya, taong-tao lamang si Kristo nung siya ay nabuhay dito sa lupa. Ang sabi pa niya ng kanilang pasugo, December 1989, page 28 to 29, na artikulo ni Greg F. Nonato. Sabi niya, mali ang Iglesia Katolika, sa kanilang pagtuturo na si Hesukristo ay Diyos, sapagkat si Jesus ay tao. Okay, ayun ang kanilang stand, So ngayon, ano naman ang stand ng simbahang Katoliko? CCC paragraph 480 to 481. Sabi diyan, Jesus is true God and true man in the unity of His divine person. For He is the reason, He is the one and only mediator between God and man. Jesus Christ possesses two natures, one divine and the other is human, not confused but united in one person of God's Son. Ibig sabihin, ang stand ng simbahang Katoliko, mayroong divine person. Sa divine person na yung magkasama ang dalawang kalikasan ni Kristo, tao at Diyos. Ngayon, hindi ko na kailangan patunayan na si Kristo ay tao. Kasi tunay nga talaga siyang naging tao. Gaya ng sinasabi dito sa Juan, sa Juan 4:2-3, ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos, ang nagpapahayag na si Kristo ay naging tao.
O, yan ha. So, Antikristo ang tututol dyan. Ngayon, patunayan natin, si Kristo, bagamat siya ay naging tao, siya ay Diyos, hindi taong-tao lang. Hindi katulad natin, ano? Patunayan natin. Okay, unang talata ng Biblia, mga kapatid, no? Ang sabi, no, sa kanyang katawan, no, pinagsama ang dalawang kalikasan ng ng pagka-Diyos at ng pagkatao. So for example, ito, Colosas 2:9. Ang sabi ng Colosas 2:9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, no? Mas maganda yung salin ng magandang balita Biblia. Ang sabi, sapagkat nang si Kristo ay magkatawang tao, no? No, bagaman siya ay nagkatawang tao, siya ay Diyos pa rin. No? Kaya nga iyan ay sinundan ni Apostol Pablo, Colossus 1:19, ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan o nature ay manatili rin sa anak. Oh, ang nature ng Ama, no? Ang nature ng Ama, siya ay Diyos. No? So kung ano ang kalikasan ng Diyos natural, Diyos din ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga kung mababasa natin, Hebreo 1:3, ano sabi diyan Hebreo 1:3? Ang sabi, no? Kung ano ang Ama, gayon din ang anak, no? Yan mababasa natin yan diyan, no? So pareho lang, no? Kung ano ang Ama, gayon din ang anak. No, sabi diyan, no, ang anak ay maningning na sinag ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So pareho sila na Diyos. Kaya nga sinabi ng Ama, Hebreo 1:8, tungkol naman sa anak ay sinabi niya. Sino yung niya? Yung Ama. Kasi nagsasalita siya doon patungkol sa anak. Ang iyong trono o Diyos. Diyos pala yung anak. No? So napakaliwanag, kahit tong si Kristo magkatawang tao, siya ay Diyos, no? Hindi taong-tao lang. Kasi kung taong-tao lang, gaya nga ng aking sinabi, no? Gaya ng aking sinabi, ang tao may kabulukan. Si Kristo, ang kanyang katawan, Hebreo 1:10. Ang katawan ni Kristo ipinaghanda ng Diyos. Tapos ano? Efeso 1:3-5, siya ay pinili na bago panalangin ng sanglibutan upang maging banal at walang kapintasan. Time. Okay, dyan natatapos ang Okay, sige po, 5 thank you. minutong presentation ng affirmative by Bro Denmar ng RCC. Ngayon, ang gagawin po ng negative, kung magtanong ka bro, magbibigay po kayo ng 20 seconds na sagot, at kung sa loob ng 20 seconds, medyo gusto mo pa siyang magpatuloy sa paliwanag, discretion mo na napuputulin siya. Halimbawa, lagpas na sa 20 seconds, tumabot na ng 40, okay na ako noon, enough na ako noon kasi narinig ko na yung gusto ko. So, minimum of 20 seconds, okay? So, ang gagawin mo sa 5 minutes, pwede ka mag-present, konting present, tapos magtanong ka doon sa kanyang nilalatag. Malinaw ba, bro negative? Po. Malinaw? Okay. Okay, 5 minutes, start. Nakapansin-pansin, doon sa mga presentasyon ng kaibigan nating si Denmar. Doon sa quotation niya doon sa pasugo. At yung quotation niya doon sa kanyang patotoo. Na yun nga, na ang Panginoon sa Kristo daw may dalawang kalikasan. Pero sa mga nilatag naman niya, wala naman siyang talagang maipakita na ang Panginoon sa Kristo may dalawang nature, na sinabi ni Jesus na Diyos din ako. No? Sumasang-ayon siya na si Yesu Kristo, tao.
no, para katigan niya yung hindi sila antikristo. Dahil pag hindi ka na mga naniniwala na tao si Kristo, lilitaw sila antikristo. Pero anong dinidiin niya? Diyos pa rin si Kristo. So, bypass yung pagiging tao, di ba? Ginagamit lang nila na sabihin na tao si Kristo. Pero ang talagang gusto nilang palitawin, hindi tao si Kristo, Diyos. So, sino lumalabas na antikristo ngayon? Sila. Kasi ang talagang dinidiin nila ay si Kristo ay Diyos. Sinasangkalan na lang nila yung sabihin nila na tao para hindi ka naman sila lilitaw na antikristo. Sasabihin nilang tao si Yesu Kristo. No? Kitang-kita natin na doon lumulusot lang si Dinmar. Pero tingnan natin, totoo ba na si Kristo may dalawang nature? Okay. Nung si Kristo ay nandito sa lupa, sa 1:8:40, ano bang patotoo ni Yesu Kristo tungkol sa kanyang sarili? Binanggit niya, bakit pinagsisikapan ninyo akong patayin? Na taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na narinig ko sa Diyos. So yun palang makikita na kung ano ang kalikasan ng ating Panginoon Yesu Kristo sa harap ng mga manguusig sa Kanya. Ngayong yung mga manguusig sa Kanya dinidiin na siya ay Diyos. No? Pero ang sagot ni Kristo wala siyang sinabi na tao ako at Diyos din ako. Walang ganon. Ang sinabi niya, tao. Hindi niya kinatigan yung mga manguusig na tinanggap na yung ibinibintang sa kanila na namumusong na di umano nagpapanggap. Hindi tinanggap ni Kristo yon na nag-aangkin sang Diyos. Ano bang pinatutuhanan niya? Tao ako. Bakit pinagsisikapan niyo akong patayin? Yan ang totoo. Ang sinabing totoo ni Kristo, hindi yung pinangangalandakan ng mga Hudyo na di umano Diyos siya, namumusong siya. Yan nga pinagditiinan ng mga Hudyo, kaya nga gusto nila kasi mapapatay si Kristo, kaya palalabasin nila namumusong si Jesus. Sa paanong paraan? Palalabasin nila na si Kristo nag-aangking Diyos. Di ba? Yun yun. Pero hindi matanggap ni Kristo yun. Hindi tinanggap ni Kristo yun. Nangatwiran siya. Bakit pinagsisikapan niya kung patayin? Tao ako. Nagsasabi ng katotohanan. So kung talagang may dalawang kalikasan siya, tatanggapin niya na yun Tao ako, Diyos din ako, bakit pinagsisikapan niyo kung patayin? Pwede niya sabihin gano'n, di ba? Para malibre na siya. Hindi na siya papatayin o ipapapatay. Pero hindi gano'n Ang linaw po ng sinabi ni Kristo. Bakit pinagsisikapan niyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan? Yun ang totoo. Ang tao, alam naman natin Ang tao namamatay, nauuhaw, no? Nagugutom. So, bilang tao, katulad natin, ano bang nararanasan natin bilang tao? Ganoon ang kalikasan ng ating Panginoon Kristo. Huwag nating ibahin yung kanyang kalikasan nung siya nabubuhay sa lupa. Taong-tao siya, ganap na tao. Truly human. No? Kasi kung hindi sa truly human, yung kanyang paghahandog ng kanyang sariling buhay, magiging walang silbi yun. No? Kailangan tao siya talaga. Nabuhos ang kanyang dugo. Namatay siya, may dalawang kalikasan. Walang ganun, mga ilan. Kaya dito makikita natin na sa punto pa lang yan ay naibuwal na natin yung argumento ni Dermar. Time, Brother Lito. Maraming salamat sa panig po ng INC, sa Brother Lito. At narinig po natin ang kanyang 5 minutong paglalahad. Ginamit po niya ang presentation at rebuttal. Hindi niya ginamit yung pagtatanong doon sa presentation ng affirmative. So, Bro Denmar, your 5 minutes kung ready ka na. Ready na, Start, ready. bro. Start. Okay. Gusto ko sanang palawakin muna yung stand dito kasi sa totoo lang medyo mababaw pa, no. Ang ginamit niya lang ay isang talata, samantalang ako napakarami kong talatang ginamit. So parang hindi ako
Kumbaga parang nakukontento doon sa kanyang sinabi. Kasi napaka-basic nitong sinabi niya, yung Juan 8:40. No, sabi niya, hindi nagpakilala si Kristo na ako ay tao at Diyos. Hindi ba nagpakilala si Kristo na siya ay Diyos? Ang problema sa ating mga kaibigan na nasa Iglesia ni Kristo, hindi nila binabasa yung konteksto. Juan 8:40, ibababa mo lang sa 58. Sabi ni Kristo, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ay ako nga. Sino si ako nga? Exodo 3:14, si Yahweh, si ako nga. Siya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, no? Siya si Yahweh. Oh. Tapos sasabihin niya, hindi nagpakilala si Kristo na Diyos. Nagpakilala si Kristo. Ano sabi niya? Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Saan iisa? Katulad ng sinabi ko kanina. Saan? Colosas 1:19. No? Ang sabi diyan, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili rin sa anak. Ito yung hindi niya matutulan eh. Ang ama at ang anak, no, ay mayroong iisang kalikasan. Kaya nga sinabi, minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Kaya nga Colosas 2:9, ano sabi? Colosas 2:9, ito sabi no, basahin natin. Bababa lang natin ng konti. 2:9. Ayan. Sapagkat likas. Ano yung likas? Nature. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Hindi ba obvious yan? No? Hindi daw si Kristo dual nature. Taong-tao lang talaga kasi tao lang ang pagkakilala niya eh. Pagpapakilala niya. Nagpakilala din ng anak bilang Diyos. Ano sabi niya? Ako at ang Ama ay iisa. Saan iisa? Sa kalikasan. According kay San Pablo. Oh. Pinakilala niya yung kanyang sarili. Ako nga. Eh gusto niya mabasa. No? Sabi niya, nabasa niya, truly man. So, wala daw truly God. Meron tayong mababasa truly God. Ayan. So, baliin natin yung kanya sinabi. Philippians chapter 2, no? Verse 6. Ano sabi diyan sa Philippians chapter 2, verse 6, no? Sabi diyan, basahin natin mga kapatid, Philippians chapter 2, verse 6, Contemporary English Version. Christ was truly God, but he did not remain equal with God. Christ, ulitin ko, was truly God. So ngayon, hindi na akong kadebate ni Brother Lito kundi si Apostol San Pablo na. No, sila ang mag-aaway. Kailangan patunayan niya na yung ama at anak hindi ba. Time na, moderator? Hindi pa, okay pa. Sige, sabihin ko lang. Okay. Patunayan niya na yung ama at anak ay hindi iisa sa kalikasan according kay San Pablo. Ano pa, no? Ang nagsulat ng Juan 8:40, si Apostol San Juan. Ano sinabi niya? Juan 1:1, basahin natin. Juan 1:1, sabi diyan, nang pasimula ay naroroon na ang salita. Tao ba yan? Nung pasimula pa, nandun na. O ano sabi? At kasama na ng Diyos. O sabi ng mga ins, kasama na ng Diyos si Kristo. Agree sila doon. At ang salita ay Diyos. Baba sa 14, sabi diyan, ang salita ay nagkatawang tao. So yung Diyos ay nagkatawang tao. Kahit nung mamatay siya ay Diyos at tao. No? The second person of the Trinity died in his person through the human nature. Time, bro. Okay. Dinmar, salamat. So, puro presentation, no? At halong rebuttal. Wala pa tayo sa pagtatanong, wala pa tayo narinig. So, okay. Brother Lito, ready na ba? 5 minutes? Okay.
Sige, start. Okay, salamat, Tom. Kitang-kita natin na yung kaibigan natin gumagamit ng talata para suhayan yung kanyang maling aral, maling mga punto para patutuhanan na di umano ang Panginoon Kristo Diyos, no? Kaya nga sabi ko kanina, yung pagkilala nila bilang tao sa Jesus, kunwari lang yun. Kasi ang talagang pagkakilala nila kay Kristo, tao, Diyos. Para lang malusot sila dun sa sinabi ni Juan na Antikristo. Pag hindi mo kinilala si Kristo bilang tao. So kaya kinilala nila na si Kristo tao. Pero Diyos, di ba? Pero dito, ginigit talaga nila na Diyos si Kristo. Andun sa kapuspusan ng ating Panginoon sa Kristo. Ginamit ka ng kaibigan natin yung John 10:30 at yung Pilipos, no? Para patunayan na truly God daw. At gusto niya palabasin nga kami raw ni Pablo mag-aaway, no? Kasi kung tatanggihan ko yon. Pero baka kayo ang mag-aaway ni Pablo. Kasi hindi papayag si Pablo pag ganun ang igigit mo sa kanya. Bakit? Ano ba, sino bang kinikilala ni Pablo na Diyos? Si Kristo ba? Si Kristo ba, kaibigan? Ganun ba ang pagkakilala ni Pablo? Doon sa Pilipos? Tingnan natin sa sulat ni Pablo sa Pilipos. Kasi si Pablo ang sumulat niyan eh. Tingnan natin kung sa pambungan niya, sino ang kanyang kinikilalang Diyos. Dito sa Pilipos 1:2, ang sabi rito, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sino ang kinikilala ni Apostol Pablo na Diyos na kanyang Ama? Yung Ama, hindi si Jesucristo. Ano naman pagkakilala niya kay Kristo? Diyos din? Hindi sa Panginoong Jesucristo. Kasuwato yan doon sa unang Korinto 8:6. Siya rin ang sumulat nun eh. Siguro nabasa mo na yun. Ang sabi ni Pablo, merong isang Diyos lamang. Ang Ama. Ilan bang Diyos? Dalawa ba? Isa lang. Sino? Ang Ama. Kaya dito sa Pilipos 1:2, kitang-kita. No? Pinag-aaway mo si Pablo eh. Ginawa mong Diyos si Kristo eh. Eh dito, ang pagkakilala sa Diyos, ang Diyos na yung Ama. Si Kristo, Panginoon, magkaiba yan. Doon sa unang Korinto 8:6, at isang Panginoon, si Jesucristo. Makita mo yung pagkakaiba niyan. Hindi sila parehang Diyos. Gaya ng ginigiit mo. No? Na isa sila sa John 10:30. Isa sa kalikasan. No, maling pagkakapit yun. Maling pagkakapit ng talata para patutuhanan na si Jesucristo ay Diyos. Bakit kamo? No? Sa John 10:29, binanggit na ni Kristo eh. My Father is greater than all. Sa Revised Standard Version, greater than all. Ano magiging kaparehas yan? Mataas ang ating Panginoong Diyos, yung Ama na Diyos ni Pablo. Kaya doon sa patutuo mo sa Pilipos, pinag-aaway mo si Pablo eh. Kayo nag-aaway ni Pablo. Ginagawa mong truly human truly God si Jesus. Ang pagkakilala ko, ang ating hindi mo nabasa yung pambungad ko ng sulat. Gaganunin ka pa ni Pablo eh. Hindi mo napansin yung pambungad niya. Doon ka sumablay. So, dito sa John 10:30, hindi pa totoo yan na Diyos si Kristo. No? At yun din, doon sa Juan 8:58, no? Binanggit ni Kristo, I am. No, porque binanggit na I am, itinulat mo na doon sa Exodus 3:14. Na binanggit doon yung Diyos. Eh, pagka ganyan ang katwiran mo, dadami ang Diyos mo. Sapagkat marami din naman nagbanggit na I am eh. Marami mga talata nagbabanggit I am, maraming Diyos.
Pero hindi mo napansin yung 56 eh. Dapat ibinaba mo yung pagbasa. Di ba? Kanina kasi Time. sabi mo, iakyat. Time. O, 56 basahin mo. Time. yung araw. Time. 5 minutes is over. Salamat sa negatibo na nagpahayag. Mukhang wala pa silang tanungan, no? Mukhang nagkakahiyaan silang dalawa. Panay Okay. sila rebat at panay sila present. Okay, bigay ko sa affirmative. Bro Dinmar, 5 minutes. Opo, Start. opo. Okay. Brother Lito, may itatanong ako pagdating dun sa unang Korinto 8:6. So ito ang tanong. Sa Griego ba, sa Greek manuscript ng unang Korinto 8:6, mababasa ba natin doon yung word na lamang? Meron ba sa Greek nun? Kasi binanggit doon, nilamang only. Meron. Meron. Okay, ano sa Greek ang only doon sa text na yon? Objection, wala naman akong binanggit pa na tungkol sa Greek eh. Papaksahin ko na lang mamaya pag nag-presentation ako. Okay. So, doon ba sa Greek manuscript, sa original manuscript, meron bang kudlit? Meron o wala? Wala kasi hindi ko naman pinaksayan eh. Okay, sige. So, Hindi mo out of pinaksa. topic yung Okay. tanong mo. So, sabi mo doon, may isang Panginoon, si Jesucristo. Tanong, ang Ama ba hindi Panginoon? Panginoon. Pero iba yung pagkapanginoon niya. So, No? kung Ang ang Ama... Panginoon, pagkapanginoon niya, pakinggan mo muna ako, katutubo. Si Jesucristo, pagkapanginoon, ginawa lang siyang Panginoon. Iba yung pagkapanginoon ng Ama. Okay na. Katutubo yun. Okay. Ngayon, ito, no? Kung si Jesucristo ay Panginoon at ang Ama ay Panginoon, ilan na ang Panginoon mo? Isa, dalawa? Dalawa, kung tinutukoy naman, may magkaiba ang pagkakilala namin doon. Yung hindi katulad ng pagkakilala. Yung Panginoong Diyos, tumutukoy sa amang Diyos. Pero yung Panginoon na hindi naman katutubong binigay kay Kristo, si Kristo kinikilala rin namin Panginoon. Kaya nga tinawag namin siyang Panginoong Jesucristo. Pero hindi nangangahulugan na siya ay kapantay ng So, Diyos Ama. So, ngayon, sino o alin sa inyo ni Apostol San Pablo ang tama? Ikaw na nagsabing dalawa ang Panginoon o mayroong isa lamang Panginoon, sabi ni San Pablo? Sino Binanggit nga ni sa Pablo, inyong isang tama? Panginoon eh. Si Jesucristo yun. Hindi ko sinasama yung Ama doon. Si Jesucristo ang tinutukoy kong isang Panginoon. Nung sinabi ni Apostol San Pablo, ang sabi sa magandang balita Biblia, iisa ang Panginoon. Pag sinabing iisa, dalawa ba? Isa nga doon tumutukoy kay Jesucristo. Hindi ko sinasama ang Panginoong Diyos kasi iba naman yung pagkapanginoon niya, katutubo yun. Tinatawag din ng Panginoong Diyos ang Ama. Okay. Ito diretsahan. Pag sinabing iisa ba ay dalawa? Oo o hindi? Objection. Paulit-ulit yung tanong mo nasagot ko Ano na ang kategory? Mag-iba ka ng tanong. Moderator, categorical tanong ko Objection. Mag-iba ka ng tanong, nasagot ko na Moderator, hindi siya sumagot ng categorical. Post the time. Ano yung objection? Sinagot ko na Wait nga. lang po. Papakinggan ko. Anong Sagot na kita, objection? sabi ko isa. Wait lang Tapos po. nagpaliwanag ako. Moderator's time. Okay. Pakinggan ko both side ha. Unahin ko muna yung nag-object. Anong objection, bro? Objection ako kasi nagsagot na ako ng isa, tapos nagpaliwanag ako, tapos paulit-ulit pa yung tanong niya. So ganun din ang sagot ko. Mag-iba ka ng tanong. Wala ka na ba ibang tanong? Okay. Yung medyo mahirap. Moderator's decision. 1 minute and 34 seconds. Resume the time. Next question, bro Denmar. Okay, next question tayo. Doon sa Juan 8:58, nung sinabi ni Kristo, ako nga bago pa ipanganak si Abraham. Tanong, nung sinabi ba ni Kristo yon, siya ay nagkamali? Oo o hindi?
Hindi siya nagkamali. Nagkamali ka ng unawa. Kasi hindi mo nabasa yung 56. Nabasa mo ba yon? Kasi Kristo hindi nagkamali. Ikaw ang nagkamali ng unawa. So, kung tama yung sinabi ni Kristo na bago pa ipanganak si Abraham, ay ako nga. Ibig mo bang sabihin, sinasang-ayunan mo na sinabi ni Kristo na bago pa ipanganak si Abraham ay nandun na siya? Oo o hindi? Hindi ako sumasangayon kasi hindi naman yun ang ibig sabihin ni Kristo eh. Na nauna na siya kay Abraham. Hindi. Kasi kung babasahin mo ng Juan 8:56, sinabi ni Kristo doon na nakita ni Abraham ang araw, no? Ang araw ni Jesus, no? Yung araw ni Jesus. Yung araw na malayuan nakita na ni Abraham at sobrang galak ni Abraham. Ano yung nakita? Yung araw na yun. Yun yung pagdating ng Mesiyas na siya yung katuparan. No? Yun yung nakita. Ngayon ang tanong, Okay. yung salitang bago ipanganak si Abraham. Nung bago ipanganak... Time. Okay, sige po. Okay, 5 minutes up. So, dako tayo. Bilisan natin para makarami. So, Bro Lito, 5 minutes. Okay. Start. So, kita natin, no? Hindi nakalusot yung mga tanong ng kaibigan natin si Denmar. Kasi doon sa 1858, gusto niyang palitawin na nandun na si Jesucristo bago pa si Abraham. Pero hindi naman yun ang gustong ipaunawa ni Kristo eh. Nagkamali lang ng unawa yung mga gumagamit ng talata para patutuhanan yung kanilang argumento na umiral na si Kristo, no? Bago pa dumating si Abraham o nauna si Abraham. Pero sa 1856, yun ang hindi nila napansin yon yung sinabi ni Kristo. Na si Abraham, nakita na ni Abraham yung araw ni Jesus, no? O bakit malayo eh, di ba? Nakita niya yung araw. Ano yung araw na nakita ni Abraham na malayuan? Oh. Di ba? Yun yung katuparan na siya isisipot na yung pinangakong Mesiyas, siya ang magiging katuparan. Kailan nangyari yun? Noong unang siglo. Ipinanganak sa ni Maria at Jesus ang pinangalan at siya ngayong Kristo. Yun ang nakita ni Abraham sa malayuan. Hindi, kaya yung binanggit ni Kristo na Abraham, before Abraham was I am, hindi yun tumutukoy sa pag-iral ni Jesucristo bago kay Abraham. Tapos susuhayan nyo sa Exodus 3:14, porque may binanggit na ako ako nga. No? Mali. Kasi kung gano'n ang argumento nyo, dadami nga yung Diyos nyo eh. Kasi maraming ding mga talata nagbabanggit ng I am. No? Ako'y ako nga. Tapos sabihin no, porque binanggit ng Diyos. So iba yung pagkakabanggit doon. Ako'y ako nga. Di ba? Kaya dito sa patutuon nyo na ni Derma na Diyos daw si Jesus umiral na, hindi po nakatayo. May buwal. Sa John 10:30, buwal na buwal din. Hindi rin napatunayan na si Kristo ay Diyos. Sa Pilipos, nag-aaway sila ni Pablo. Ngayon, ang tanong ko ngayon kay Denmar, nandiyan ka ba? Ilan ba ang Diyos? Denmar. Moderator, pwede ako sumagot? Kasi meron na siyang Yes. pagtatanong. Yes, bro. Tinatanong ka. Go. Oo. Ilan ang So, Diyos? ang sagot ko ay isa, no? Iisa ang Diyos, ngunit siya ay 3 persona. Okay. Isa ang Diyos, pero 3 persona. Oh. Sino yung isang Diyos na binabanggit mo? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yung bang Ama, Anak, Espiritu Santo, magkahiwalay ba? Sila ay distinct persons. Ayun ang sagot ko. Hindi, ang tanong ko kung magkahiwalay ba sila o hindi. Ang sagot ko nga, distinct person eh. Magkakaiba nga. Objection na moderator. Tinatanong ko siyang Magkakaibang kategorya. persona. Tinatanong ko siya kung magkahiwalay ba sila o hindi. What's the time? Moderator's time. Answered already. Pag sinabing distinct, magkaiwalay yan, different person.
Next question. Okay. So, sa salitang distinct, magkahiwalay. So, yamang magkahiwalay yon, bilangin mo yon. Ilan yon? Ama, Anak, Espiritu Santo. Isa, 1 times 1 times 1 equals 1. Ginawa mong multiplication. Ay gawin mong plus. Ay, hindi namin ipa-plus yun dahil ang tatlong persona ay mayroong pare-parehong substance. No? So, hindi pa pwedeng i-plus-plus. Okay. So, lumusot sila sa multiplication, ano? Yung Ama, Anak, Espiritu Santo, magkahiwalay, pero isa. No? Siguro, kung sa bata yun, masasagot niya, 3 yun. Diba? Hindi isa yun. No? So, makikita po natin na dito po sa sagot ng kaibigan natin si Dinmat, yung Ama, Anak, Espiritu Santo, magkahiwalay, pinag-isa nila. So, kitang-kita na yung ng ating kaibigan si Denmar, 3, no? 3 ang Diyos. Kinikilala nila ang Diyos ang Ama, kinikilala ng Diyos ang Anak. Tanong, Denmar, may tanong ako sa'yo ulit. Yun bang si Jesucristo at ang Ama magkapantay o hindi? Time. Hindi na pwede sagutin na abutan. Okay? So, diyan nagtatapos ang 5 minuto ng negative side. So, nakita po natin ang kanilang palitan ng tanong at sagot. Okay? So, siguro, dahil siyempre marami naman tayo dito mga kapatid, ilan po tayo dito, bago natin ibigay kay Bro Dinmar, para naman magkaroon ng participation yung atin pong hearer para maging masaya. Okay lang ba sa inyo? Bibigyan ko kayo ng tag-2 round. Okay lang? Affirmative? Okay ako. O kung bitin yan, gawin natin 3. Tapos yung panghuli ay conclusion na. So doon sa conclusion, wala nang question and answer doon. So how about tatlo. negative? 3 rounds, 2 rounds? Sige, kung ano yung makakabuti. 2 rounds. 2 rounds na lang ha. Okay na? Sige, kurang. O 3 rounds. Okay. Sige, 3 rounds para medyo So, meron pa kayong 2 pagkakataon na tagpa 5 minutes, 2 round, then panghuling round, conclusion na. Of course, mauna yung negative, automatic yan. Then huli yung affirmative. So, Bro Dinmar, unang round ng 5 minutes bibigay ko sa iyo, bro. Wait lang Sige. Saan yung oras ko? Okay, sige, pag nagsimula ka, paandarin ko na. Okay. Ayan. So, hindi niya matutulan yung nasa Pilipos at saka sa Colossus, puro lang siya mali ito, natibag niya daw ito, nawasak niya daw, pero wala siyang naipakita, ano. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung aking itinatanong, no. Tumalon siya mula doon sa ginagamit niyang Juan 8:40 kasi nahulog na siya doon nung pinakita natin na si Kristo ay si Yahweh Tingnan niyo yung Juan ay yung unang Korinto 8:6. So tinatanong ko siya, bakit to tinatanong natin? Para maging maliwanag sa kanya. Ang sabi dito sa Greek, ala iego hies theos ho pater. No, ang ibig sabihin, no, yet to us there is one God the Father. Hindi sinabi na iisang Diyos lamang. Ang sabi, there is one God the Father. Isa lang naman talaga ang Diyos Ama. Isa lang. Sabi, ala, iego, hies, theos, ho, pater. Ulitin natin. Hies, theos, ho, pater. Ano ibig sabihin ng hies? Hies sa Greek ay one, theos ay God, ho, pater ay the Father. So, isang Diyos Ama, walang kudlit. Wala naman tayong tutol na isa lang ang Diyos Ama. Isa lang talaga yung Diyos Ama. No? Wala tayong magtatalo doon. Hindi naman dalawa ang Diyos Ama. Okay. Tinatanong natin siya kanina, dito siya na windang-windang. Sabi dito, no? He is Kurios Lesos Christos. Ulit.
Sabi, kai hies kurios lesos Christos. Oh, ang sabi diyan, and one Lord Jesus Christ. Ang sabi sa Tagalog sa Magandang Balita Biblia, iisa. Pag sinabing iisa, no, iyon ay numerical one. Isa. No, hindi siya yung sinasabi nating abstract one na pangmaramihan yung plural gaya ng Elohim. Hindi ang numerical one. Iisa. Iisang Panginoon. Sabi niya, dalawa daw Panginoon niya. Di nagtatalo kayo ni Pablo. Hindi ako ang kadebate ni Pablo. Ang hindi niya rin maintindihan, kami daw nagdedebate ni Pablo. No? Hindi. Si Pablo maliwanag sa kanya na si Kristo ay tunay na Diyos at tao. Sabi niya, Colosas 2:9, sapagkat sa kanya, tuloy natin ha, sino yung kanya? Si Kristo. Sapagkat likas sa kanya ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Ano pa? Colosas 1:19, sabi diyan, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan pinili ng Diyos ng kanyang buong kalikasan manatili sa anak. Ano yung kalikasan na yun? Brotherly, di ba yun yung pagka-Diyos? Napakaliwanag, no? John 10:30, sabi diyan, ako at ang Ama iisa. Iisa saan? Kalikasan kasi nga pinili ng Diyos na ang kanyang buong kalikasan manatili sa anak. Napakaliwanag, ano? So, hindi niya rin tinututulan ito sinabi ni Apostol Pablo. Ay sinulat ng Apostol Pablo na sinalita ng Ama na ang iyong luklukan o Diyos, Hebreo 1:8. Hindi niya tatutulan. No? So, punta tayo doon sa kanyang ginagamit. No? Noon sa sinasabi niya Trinity, hindi naman dapat idamay pang Espiritu Santo at ang Ama. Hindi natin pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin, no, kung si Kristo ay tunay bang Diyos. Hindi ko sinabing patunayan mo na si Kristo ay tao. Patunayan mo na si Kristo hindi Diyos. Sabi niya, ilan daw ang Diyos mo? 3. Mali. No? Paano hindi naging 3 yon? Mateo 28:19, ang sabi doon, bautismohan mo sila sa pangalan, onoma, pangalan, singular, hindi mga pangalan. Ang sabi, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi ba iisa yon? Pangalan, hindi mga pangalan. Time na. Okay, maraming salamat. Affirmative. Diyan po nagtatapos ang iyong unang 5 minutong paglalahad. Dako tayo para maging kumpleto ang first round. Bro Lito, are you ready? Okay. Start bro, 5 minutes for you. Tanong Denmar. Naniniwala ka ba na si Jesus ay Panginoon? Naniniwala ako na si Kristo ay Panginoon. Naniniwala ka ba na yung Ama, Panginoon? Naniniwala ako na ang Ama ay Panginoon. Next question. Okay, ilan yon? Isa, sapagkat ang 3 persona ay iisang Diyos. Binanggit mo Ama, magkahiwalay sa kayong si Kristo eh. Ang moderator di pa patapos. Oo. May 20 seconds ako. Ang Deuteronomio 6:4, no, ang ating Diyos ay isang Panginoon. Yung Diyos na yun ng mga Hebreo ay 3 persona. Next question. Wala akong tutol sa binanggit mong talata. Ang tanong ko, magkahiwalay ba yung Ama at yung Anak? Diba sabi mo, distinct, magkahiwalay. So tinanong kita, si Kristo Panginoon. Sabi mo, Panginoon. Yung Ama, Panginoon din. So, yun bang magkahiwalay na dalawa? Hindi ba dalawa yun? O hindi? Isa nga lang yun. Isa nga lang yun. No? Hindi. Kasi nga, ang sabi, teka, sumasagot pa ako. So, ang sabi ko, isa lang yun, no?
Bagaman sila ay magkahiwalay na persona, hindi ang ama ang anak, hindi rin ang anak ay ang ama, no? Iisa sila sapagkat sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Next question. Okay, sa mga tuwid na nagsisinungaling ka, no, lumulusot ka kasi unang-una, inamin mo na nga na magkahiwalay yung dalawa. No, inamin mo rin na ang Panginoon, Jesucristo, Panginoon, at yung Ama, Panginoon din. At magkahiwalay. No? Pinipilit mo isa. Dalawa nga na isa. So, kitang-kita natin mga kaibigan, na itong kaibigan natin si Denmar. Pilit niyang pinag-iisa yung dalawang magkahiwalay. Sa realidad, Denmar, ganoon din ba? Kahit gamitin mo pa yung times mo 1 times 1 times 1. O, ilan yon? 3 pa rin yun Kasi bakit ka mo magiging, alam mo, yung dalawa lang, 1 times 1. 1. Pero bakit dalawa yung mo ron? Dalawa yung subject mo yun. Di ba? Halimbawa, isang mansanas, isa. O, isang mansanas uli. Ilan yung dalawa? Pinag-times mo lang Pero dalawa yun. Di ba? Ginawa mo lang isa kasi multiplication yung ginamit mong operation sa mathematics. Kaya hindi pa rin lulusot yung multiplication nyo. Dalawa pa rin yan. No? Ngayon, dun sa argumento mo na hindi mo nakuha sa Pilipos. Binasa ko nga kasi kanina yung Pilipos 1:2. Ang sabi ni Pablo, mula sa ating Diyos na Ama. Ang pagkakilala ng Apostol Pablo, ang Diyos niya, yung Ama. Hindi si Jesucristo. No? Palilitawin mo na si Kristo, truly human, truly human din, truly God. Tapos, iisa lang, magkahiwalay nga. Isinisiksik mo si Jesucristo doon sa Ama at yung Ama naman isinisiksik mo sa Panginoong Jesucristo. At masaklap, isinisiksik nyo pa yung ikatlong persona at palilitawin nyo na isa. Paano mo, Denmar, mapapag-iisa yung tatlo? Sige nga. Tanong. Denmar. Paano mo mapag-iisa yung tatlong magkahiwalay? Paano mapag-iisa? Yung tatlong magkahiwalay. Kasi ganito. Sabi ng Bible, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, isang pangalan, hindi mga. At ito pa halimbawa, bigyan kita halimbawa. Ang isang pamilya, maraming miyembro, pero isang pamilya lang, hindi 3, hindi 4, hindi 5. Next question. Okay, yung bang pamilya, binubuo ng mga miyembro? Binubuo nga ng mga miyembro, pero iisang pamilya lang, hindi 2, 3, 4. Pero maraming miyembro. Tama, mali. Maraming persona. Okay, salamat. So, kita natin na talagang sinisiksik. Time. Okay, mukhang umiinit. At dyan nagtatapos ang unang round natin. So ito'y last round, no? At pwede nyo gamitin ubusin nyo sa pagtatanong dahil ang kasunod nito, conclusion na. Wala na kayong habol sa pagdating sa conclusion. Bro Denmar, pangunahan mo yung pangalawang round ng 5 minuto. Start, bro. Okay, start tayo, So, pinipilit niya talaga ipagkasa sa utak niya yung Trinidad. Samantalang, hindi iyon ang aming pag-uusap kung ilan ang Diyos. Ang pinag-uusapan natin dito, paalala ko ulit sa'yo, pinag-uusapan natin kung si Kristo ba ay tunay na Diyos o hindi. Gaya ng inyong paliwanag sa pasugo ninyo noong 1989 na si Kristo taong-tao lang. Ayun ang patunayan mo. Hindi Diyos si Kristo. Wala tayong pagtatalo kung ang Ama ay Diyos. Wala tayong pagtatalo kung ang si Kristo ay tao. Hindi rin natin pagtataluhan ng Espiritu Santo. Ang pagtalunan natin ay ang Anak.
kung siya ba ay tunay na Diyos o hindi. Ngayon, no, gusto ko magtanong sa iyo dito. Sabi mo pinagtatanong mo kami ni Pablo. Nung sinabi ni Apostol Pablo sa Tito 2:13 na dakilang Diyos, tagapagligtas at dakilang Diyos si Jesucristo, tumututol ka ba dito? Oo o hindi? Tito, Tito 2:13. yun ang tanong mo, hindi ko masyadong na Ulitin ko. Sabi mo, pinagtatalo mo kami ni Apostol San Pablo. Ngayon ang tanong ko, tinututulan mo ba yung sinabi ni Apostol San Pablo na si Kristo tagapagligtas at dakilang Diyos ayon sa Tito 2:13? tumututol ako dyan kasi mali ang pagkaunawa mo dyan. Dalawa ang manggit ninutukoy dyan. Dakilang Diyos tumutukoy sa Ama. Yung isa tumutukoy kay Jesucristo. Ngayon, nabasa mo ba yung Tito 1? Tito 1, Hindi yun ang tanong talatang ko. Tito 4. 2:13 Hindi, tanong ko. magpapaliwanag ako eh. Ang sabi rito, kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat ng biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Sino yung Diyos pa rin ni Pablo sa sulat ni Tito? Ang Ama na Diyos at iba rin si Jesucristo. Kaya dun sa Tito 2:13, dalawa ang banggit yan. Yung dakilang Diyos Ito, tumutukoy sa Ama yan. Ito, Na huwag mong pag-aawayin na naman si Pablo sa sarili niyang Lito. sulat. medyo mahaba na yung sinabi mo, okay na ako doon. Ito Lito no? Noong sinabi ni Pablo, yung Tito 2:13 na yan, doon sa Hebreo 1:8, tutol ka ba sa sinabi din ng Ama na si Kristo ay Diyos? Tutol ka ba? Hindi. Tutol ako dyan kasi mali din ang pagkasalin yan. Saka isa pa, ang sumulat niyan si Pablo. Dalawa na ngayong aklat na pinabasa ko sa tambungan. Ang pagkakilala nga ni Pablo, ang Diyos niya, yung Ama, hindi sa Jesucristo. Ngayon sa Revised Standard Version, ang banggit dyan, God is your throne. Sa New World Translation, ganun din. That God is your throne. No? Okay, sige. Sunod ng tanong. Hindi yung ganun banggit Okay. na ginagawang Sunod Diyos ng tanong. ng yung Ama. Ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 19, ang sabi doon ay ipinasya ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Ano ang kalikasan ng Diyos? Walang binanggit doon na pagka-Diyos. Ikaw lang nagbanggit noon. Kalikasan yung banggit dyan pero walang binanggit na pagka-Diyos. Ano ang kalikasan ng Diyos? Kaya nga, yun na nga eh. Wala naman binanggit yan eh. Binabi dyan, pag walang binanggit na pagka-Diyos. So, ibig Binanggit mo dyan, sabihin- kalikasan. So ibig mo sabihin, hindi mo alam yung kalikasan ng Diyos. Ikaw ang hindi mo alam kasi hindi nga pinatutunayan mo dyan pagka-Diyos eh. Wala namang binanggit na pagka-Diyos dyan eh. So, Hindi mo naintindihan. kung alam mo pala, ano pala ang kalikasan ng Diyos? Hindi Ang ko sinabi alam nga eh. dyan, Kaya ko hindi ka tinatanong pwede sa'yo. magdagdag eh. Hindi ka pwede magdagdag. Binanggit dyan kalikasan. Yun, nasusulat eh. Kung sabihin kong pagka-Diyos, dinagdagan ko na gaya ng ginagawa mo. Okay, so hindi mo alam talaga yung kalikasan ng Diyos. Okay. Noong sinabi ni Apostol Pablo na bagaman kay Kristo, sapagkat likas kay Kristo, ang buong kalikasan. I'm Bro Denmar, maraming salamat at excited na ang atin pong mga hearer at sila po ang bahala ang humatol sa inyo pong pagdidebate. Para maging kompleto, Bro Lito, ang pangalawang round, then after dito, Bro Lito, pag time na, automatic conclusion ka na, bro. Ikaw pa rin ang maunang mag-conclude. Then, palos na si Bro Denmar para matapos po yung debate. So, okay? Bro Lito, 5 minutes for you for the second round. Pansin-pansin mga kaibigan na itong kaibigan natin si Denmar pilit na lumusot doon sa tatlong persona Trinidad. Kasi may ipit siya doon eh.
Gusto niya tutukan yung pagka-Diyos ni Kristo. Eh, nga yung Diyos nila, isa sa 3 persona eh. Bakit iiwasan mo yon? Di ba? Napag-usapan yung ano yun. Yun nga ang Diyos nyo eh. Iisa, kasama si Kristo dun sa isa, kati Ama, kati Espiritu Santo. Tapos gusto mo, tutukan lang yung pagka-Diyos ni Kristo. Kitang-kita yung pagka, ano eh, pag-iwas na maipit eh. Iisa nga sa 3 persona eh, ang Diyos nyo eh. Di ba? Oh. Bakit eh, hindi tataklawin natin yung 3 persona? Di ba? Kasi 3 persona yung ano nyo eh. Iisang Diyos eh. Pero dito sa paksang to, pinatutunayan ko na yung 3 na yan, hindi yan magkapantay. No? Kasi pinatutunayan ng turong Trinidad, magkapantayan. Baka hindi mo alam yung Athanasian Creed na binuo ni Athanasius, na tinutulan ni Arius. No? Kasi inimbento lang yan eh. Yung pangturong Trinidad, ginawang Diyos si Kristo. Pati yung Trinidad. Pati yung Espiritu Santo. No? Pero sa Biblia, walang patutuo yan. At pilit lang patutuhanan ng mga talata. Ngayon, yung mga ginamit mo mga talata, wala namang patutuo doon na may 3 persona, may isa, yung 3 persona sa pagka-Diyos. At meron pa kayo 1 times 1, 1 times 1 equals 1. Na hindi rin lumusot. Na maling-maling turo po, mga kaibigan, yung turong Trinidad. At kasama na si Kristo doon na pinalitaw nila na di umano, Diyos din. O halimbawa, isang Diyos yung 3. So ano nang pagkakilala nila kay Kristo talaga? Di Diyos, di ba ang pagkakilala nila? Kinikilala pa ba nila na tao si Kristo? Hindi na. Kaya lumalabas na sila yung Antikristo. Ibang Kristo yung kanilang ipinituro. Ibang turo ng mga apostol. Ang turo ng mga apostol at ni Kristo tao. Pero ang turo nito, ng tuturo Trinidad, isa sa pagka-Diyos. Eh, yung Diyos Ama, Diyos eh, Espiritu eh. Eh, sabihin nila, isa, si Kristo at ang Ama at Espiritu Santo. Di anong lumalabas noon? Di pagkakilala nila kay Yesu Kristo, hindi talaga tao. Diyos. Yan ang sabi ni Juan. Anong hindi ko magkilala, ni papahayag na si Kristo ay tao, laman. Anong naging status? Antikristo. Kaya po ang mga nagtuturo na si Kristo ay Diyos, gaya nagturo Trinidad, yan ang mga Antikristo na sinasabi ni Pablo. Laganap ngayon yan. Yan din ang sinabi ni Kristo, kaya sinabi niya sa mga umuusay sa kanya, kayo sa inyong amang dyablo. Kasi bakit kamo? Ayaw nilang maniwala doon sa sinabi ni si Kristo, 1:8:40, tao ako. Tapos sa 43 sinabi ni Kristo, bakit hindi niyo napag-uunawa ang aking mga salita? Sapagkat kayo sa inyong amang dyablo. Ang linaw. Kaya mga naniniwala na si Kristo ay Diyos at hindi naniniwala na si Kristo ay tao ay mga Antikristo, mga anak ng dyablo. Kaya po mga kaibigan, yan po ang katotohanan na dapat malaman ng lahat ng mga tao. Ng ating Panginoon Kristo po ay turo ng mga apostol at ni Kristo na siya'y tao. Pero siya po ay ginawang Panginoon, hindi lamang basta-basta tao. Ginawang tagapagligtas. Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kaya po ang katotohanan, isa lang po, kaya ng turo ni Kristo, isa lamang ang Diyos, ang Ama. Gaya ng itinuro niya doon sa Juan 17. 1:3. Ang isang Diyos na tunay, walang iba. Ama na nasa langit. Yun ang Diyos ni Pablo. Yun ang Diyos ng mga apostol. Nang sabi ni Kristo bago siya umagat sa langit, sabi mo sa mga kapatid ko, akat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Ang dapat Diyosin ng mga tagasunod ni Kristo, yung Diyos ni Kristo. Sino ba Diyos ni Kristo? Yung Ama. Hindi niya sinabing ikaw ay makilala nila. Hindi niya sinabing ako ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Time. Ikaw ang sabi. Oh. Time. Okay? Diyan po nagtatapos ang iyong pangalawang round, bro. Pasok na tayo kagad
At Okay. announcement, no, after ng conclusion ng dalawang debaters, bibigyan ko ng tagda 2 minuto yung nandito sa loob para ilahad nila ang kanila pong naoobserbaran base sa pagdidebate. Pwede nila silang magbigay ng grading, pwede silang bumuto kung saan ba talaga sa dalawang debatista ang talagang magaling sa paraan ng pagdidebate. Okay, dahil ako ang inyong moderator, that is my rules ngayon. So, 5 minutes conclusion, Mr. Negative. Start. Bali, Start, ako na. bro. Oh, Salamat. ikaw na mauna, Salamat Negative. kay Eric, moderator. Yung pangunguna at mahusay na magmamoderate. Nakita natin, binanggit din ni Yesu Cristo, iisang Diyos na tunay. Hindi niya sinabing, ako ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Walang ganong banggit. At wala nang binanggit na ganito na, ako at ikaw, Ama, tayong dalawa ay iisang Diyos na tunay. Walang ganon. Ang turo ni Cristo, ikaw, kausap, ang Ama. Kaya ang turo ni Cristo, hindi nagbabago, maging bago sa umakyat. Pinabilin pa rin niya sa mga, kay Maria, sabihin mo sa mga kapatid ko, akat ako sa Ama, na inyong Ama at inyong Diyos. Kitang-kita. Hindi nagbabago ang turo ni Cristo. Ang turo niya, ang Diyosin ng mga tunay na mga alagad niya, yung Diyos niya, yung Ama. Ang tanong, yun bang Diyos mo? Kung di yan ang Diyos mo, kung ang Diyos mo si Kristo, hindi ka tagasunod ni Kristo. Kung ang Diyos mo yung Ama, isang Diyos na tunay, tagasunod ka ni Kristo. Kung ang Diyos mo 3 persona, palalabasin mo isa, hindi ka tagasunod ni Kristo. Lalabas na ikaw ay antikristo. Kalaban ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya dito po, magkitang-kita po natin mga kaibigan, na naitayo ko na ating Panginoon sa Kristo ay hindi siya nag-aangking Diyos. Hindi siya Diyos, sapagkat isa lang ang Diyos, ang Ama, na makapangyarihan sa lahat. Kalip siya po ay nagpapakilala na siya ay tao at sinuportahan din ng kanyang mga alagad. Gaya ni Apostol Pablo, launang Timoteo 2:5, taong namamagitan sa Diyos at sa mga tao. Maging sa langit, binago ng kanyang katawan, tao pa rin ang kanyang kalagayan. Hindi pa rin sa Diyos doon. Kasi sabi niya, maroon ka sa mga kapatid ko, sabihin mo sa kanila, aroroon ako sa Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Kaya pupunta doon sa Diyos. Sinong Diyos? Yung Ama. Yun talagang Diyos niya kahit sa langit. Hindi nagbabago yun. Ang turo niya hindi nagbabago. Hindi niya kailanman tinuro na siya ay Diyos. Manapay tinuro niya ang Ama, ang isang Diyos na tunay, at itinuro niya na siya ay tao. So, yan po ang katotohanan na dapat malaman ng ating kaibigan. Ang payo ko lang, alamin mo ang turong Trinidad, paano yan nagsimula, paano yan binuo, sinong bumuo niyan, para makita mo na ito ay inimbento lang ng mga tagapagtaguyod nito. Napalakip sa Kristiyanong paniniwala, ng Katolisismo, lumaganap sa Protestantismo, na ngayon ay laganap na. Subalit ang turo ng ating Panginoon Kristo ay hindi nagbabago. Nakasulat, inataguyod ng mga tunay na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang katotohanan na dapat malaman ng lahat ng mga tao. Upang sa gayon, ang katotohanan na magdadala sa isa sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Doon po sa bayang banal sa langit sa piling ni Kristo at ng Diyos na tunay, ang Ama. So maraming salamat po sa lahat ng mga nagtiyagang nakinig
din kay kaibigan na Denmar sa aming konversasyon ngayon. Sana'y napulutan din ito ng kaalaman ng iba, lalo na po dun sa mga nagsusuri ng kanilang mga paniniwala. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat. 27 seconds sa wave ng atin pong negative. Salamat, Brother Lito, sa final conclusion. Okay, let's proceed to affirmative. Bro, Denmar, last 5 minutes for you. Okay, Conclusion. thank you. Start. Wala na pong question dito, ha? Start. Okay. Sige, magandang hapon ulit sa lahat ng nakikinig sa atin sa palatuntunang ito, no, na ngayon ay pakikipag-usap natin sa isa nating kaibayo sa pananampalataya, ano. So ngayon, ulitin natin mga kapatid, hanggang ngayon ang aking argumento na si Kristo hindi taong tao lang, kundi tunay na Diyos at tunay na tao. Ang kanyang dalawang kalikasan ay nagkakaisa sa iisang persona ng Diyos Anak. Ayan ang maliwanag na kinakatigan ng simbahang Katoliko. Ngayon, ano ang napatunayan ng negative? Ang napatunayan ho ng negative, ang inyong narinig, ang Ama ay Diyos, iisa ang Diyos, tao si Kristo. Wala pong tutol ang simbahang Katoliko doon. No, aral din po namin yan na ang Ama ay Diyos. Correct, ang Ama ay Diyos. Pero wag yung isang bahala na si Kristo rin ay tunay na Diyos. Bakit? Sa unang Juan 5:20, ano ang sabi doon? At si Heso Kristo, ito, no, according to Granville Sharp Rule. Pag sinabi natin Granville Sharp Rule, yung pinakamalapit na subject doon sa sentence, iyon ang tinutukoy, you know? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. No, gagamitin lang natin yung mga ginagamit ng scholars dito sa grammatical Greek, no? So that we can exegete, no? Exegesis, no, yung ating mga binabasa sa Bible, no? Katulad yan sa unang Korinto 8:6, hindi niya na binalikan kasi ano siya doon kumbaga parang tutumba siya doon, mawawasak yung kanyang ano, kasi sabi doon mayroon lamang isang Diyos Ama. Wala naman tayong tutol doon na mayroong isang Diyos Ama. Wala yung word na lamang, wala rin kudlit. Ang pagkakabasa doon, no, ay may isang Diyos Ama. Wala tayong tutol doon, no. Ngayon, pinatutunayan niya, no, na itong si Kristo ay tao, nagpakilala tao, tagapamagitan, no, nagsabi daw na may Diyos. Kung ganun ang ating standard, kung ang Diyos ay walang Diyos, lilitaw ang Ama ay hindi rin Diyos. Bakit? Hebreo 1:8, katulad ng aking sinabi kanina. At tungkol sa anak ay kanyang sinasabi, ang iyong trono, o Diyos. No? Kahit yung napakagaling na scholar, no, kakatigan na ang tunay na salin niyan ay ay yung nasa King James Version. No, ay ang kakatigan nila, no? Yung nasa Hebreo 1:8. Kasi yung ibang manuscripts gaya ng ginagamit, no, ng Iglesia ni Manalo, ginagamit nila yung version ng Saksi ni Jehovah. Samantalang tinututulan din nila ang Saksi ni Jehovah. Bakit kakampihan nila at this time? So, ang mangyayari, hipokrito. Hipokrito po yung ganon. Ano? Ang sabi dito, no? Ho huyos ho, tronos su, o theos. No? So, ayun yung sa Greek. No? Ayun ang pagkakabasa sa original Greek, sa Codex Vaticanus, sa Codex Sinaiticus, at saka sa Papyrus 75. Ano? Yung mga documents na iyan, pwede nyo hanapin sa internet. No? So ngayon, ang sinasabi niya naman, no, iisa ang Diyos. Wala tayong problema doon, iisa ang Diyos. Bakit? Ang Ama ay si Yahweh. Huwag na natin pagtalunan. Si Kristo ay si Yahweh. Paano si Yahweh? Isaiah 6:3-6, sabi ni Isaiah, nakita ko si Yahweh na makapangyarihan sa lahat.
Oh. Ngayon, sino according kay Jesus, sino ang nakita ni Propeta Isaias? Ang sabi niya, Juan 12:41, sinabi ito ni Jesus. Ay sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kalwalhatian ni Jesus. So si Yahweh ay nagpakilalang Jesus. So, ganoon din ang Espiritu Santo, no? Doon sa Job, no? Ang sabi niya, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Sino yung Diyos? Si Yahweh. No? So, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, si Yahweh. Ang Ama ay si Yahweh, ang Anak ay si Yahweh, ang Espiritu Santo ay si Yahweh. Kaya nga sabi, Time, Bro Denmar, maraming salamat po sa iyong 5 minutong conclusion. At both debaters, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa Panginoon, nagkaroon ng maayos na diskusyon patungkol sa pananampalataya sa panig ng Roman Catholic Church na si Bro Denmar at sa panig po ng Iglesia ni Cristo sa katauhan po ni Bro Lito. Maraming salamat.